Hallelujah, hallelujah. Let's give the Father one big victory shout. One big clap offering for Him. Praise the Father. Are you happy? Shake the hands of those around you and say, the Father's blessings be upon you. May the Father bless all of you, my brothers and sisters. Praise the Father. Why are we so keen on the propagation of the good news? Because the chief mission that the Lord has given us as His body is to preach the gospel to every creature. The Bible says, when this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, then the end shall come. Darating na ang katapusan. And I will tell you that many people will come to know about Davao City. Because Davao City is in the plan of God. It was revealed to me in 1977 by an audible voice from God, and He told me, Davao City is the water center of the world. Hallelujah! Napakalaki ng plano ng Diyos para sa siyudad na ito. I cannot elaborate about the revealed plan of God to me as His servant, but you will just have to observe what will happen in the next few months or few years, if God wills, and then you will know what I am talking about. Sapagat kung plano ng Diyos, ang lahat ng plano ng Diyos ay walang makakahadlang. Plano ng Diyos na palabasin ang lahat ng mga anak niya sa bondage ng Egypt. Kinuha niya si Moses, kanyang pinatayo sa pamamagitan ng kanyang katapatan at ng kanyang katuwiran, at ginawa siyang isang mensahero papunta sa Ehipto upang iligtas sa pagkakaalipin ang kanyang mga anak na naroroon. At nang ang Diyos ay gumawa na ng paraan upang iligtas silang lahat, mga kapatid, isang araw, kinuhang lahat ng Diyos ang kanyang mga anak, nilagay sa Goshen, sapagkat ang buong Ehipto ay nagkaroon ng kadiliman. Ngunit sa Goshen, na kung saan sila ay naroroon, siya lamang ang lugar na maliwanag. I believe that in the last days, God is going to do something so great that minds of people and eyes will not be able to perceive and believe. But the Bible says God is going to do a marvelous work. And He will cut it short in righteousness. Hindi sukat mapaniwalaan ng tao, ngunit magkakaroon ng Goshen ang Panginoon bago iligtas sa pagkakaalipin ng kabulukan ng laman ang kanyang bayan sa tinatawag na rapture na buhay. Hallelujah! Sinong ibig ma-rapture na buhay dito? Taas ang kamay. Huwag kayong magpahuli ng pagtaas ng kamay sapagkat mahalaga yan. Pagka nahuli kayo, may ibig sabihin yan. Bibigyan ko kayo ng chance na muli. Sinong ibig ma-rapture na buhay? All of the signs that the Lord Jesus Christ has given us in the last days, according to Matthew chapter 24, are already coming to pass. And then, signs of times like wars and rumors of wars, and famines and pestilences, all of these are already being done as signs that the Lord has given in the last days before He comes. Kumbaga sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng apostol na si Pablo, na ang kanyang pagbabalik ay parang isang babaeng nanganganak. You know, when a woman, 9 months pregnant, and is about to deliver a baby, will suffer labor pains. Pagkatapos yung labor pains na yon, pag sumakit ang kanyang tiyan, hindi niya alam kung kailan siya manganganak. Hindi niya alam kung anong oras. Hindi niya alam ang minuto. Hindi niya alam ang segundo. Hindi niya alam ang araw. Ngunit alam niyang siya'y manganganak sapagkat alam nating 9 na buwan lamang nagdadalang tao ang babae. Pagkatapos, magkakaroon siya ng pananakit ng tiyan. At ang tinitingnan diyan
ng doktor, kung di ako nagkakamali, ay ang interval ng labor pains na kanyang dinaramdam. At the beginning, the labor pains would be in a longer interval. But as the baby is about to come out, yung interval na yon ay lumalapit. Limbawa, 1 oras sumasakit ang kanyang tiyan, bawat 1 oras. Pagkatapos yan ay magiging every 30 minutes. Pagkatapos yan ay magiging every 15 minutes. Pagkatapos magiging every 5 minutes. An instinct tells us that the woman should run to the hospital because she is about to deliver that baby. Paul, in his allegory, or in his analogy of the coming of Jesus Christ, depicted the coming of Jesus Christ as a woman in labor pains. And the labor pains are the signs of the times that the Lord has given. Nakikita po natin ang interval ng wars and rumors of wars. Kaya sumasakit ang ulo ng mga taga-UN. Sapagkat meron silang minimidyate na isang gulo dito, tapos akala nila tapos na, sisiklab na naman ang isang gulo dito. Pagkatapos, magmimidyate na naman dito, may gulo na namang sisiklab dito. The interval is so close that we, people of God, should know by what the Spirit revealed us through the Word of God that His kingdom is about to be established and His kingdom is about to be revealed in the last days. Hallelujah! Jesus Christ has given us these warnings when He came. And He said, in the coming of the Son of Man, it will be as in the days of Noah. He said, in the days of Noah, they were drinking, they were eating, they were marrying and given in marriage. There is nothing wrong about what the Lord has said that people do in the last days, like planting and uprooting and building and marrying and given in marriage and eating and drinking. There is absolutely nothing that is wrong about those things. But why did the Lord mention those things? Because in the last days, the Lord saw the complacency that is in the hearts of people. They did not know that the times of the deluge of the flood is about to come. But they live so complacent. They live so complacent in their lives that they do not know the judgment is already coming. And so the Lord categorized that also in our days, in the last days. Sabi niya, pareho rin sa pagbabalik ng anak ng tao. Walang masama sa pag-aasawa. Walang masama sa pagbibigay ng babae sa pag-aasawa. Walang masama sa pagtatayo. Walang masama sa pagtatanim, pag-iinom o pagkakain. Ngunit ang masama dito, sinabi ng banal na kasulatan, ay malapit na ang panahon, ngunit hindi pa rin nila alam. You know, in the times of Noah, when he was building the ark, the sin of the sinner is not the sin that the sinner committed. Because a sinner is expected to commit sin. That was not the cause of their destruction. When a sinner comes to the Lord, when the sinner comes to God and repents of his sins, the Lord is there to forgive him. It was not the sin of the sinner that destroyed them, because sinners are expected to sin. What was the thing that destroyed them? The Bible says they were so engrossed in what they were doing, living casually without any preparation. And the Bible says the ark was finished. Until that day came, the sinners did not know that the flood was coming. Ang kasalanan ng mga makasalanan, mga kapatid at mga kaibigan, ay yung hindi nila alam na dumarating na ang mga bagay na yon. Sa ating panahon, ito po ang tibok ng puso ng mga ngaral na ito. Bakit ako'y sumisigaw sa kahanginan, sa telebisyon, sa radio, sa mga dyaryo? Bakit ko ipinapaalam na walang takot ang pagbabalik ng ating Panginoon?
upang makapagbigay warning sa lahat ng mga taong nakikinig sa akin, nanonood sa akin, na ang kanyang pagbabalik ay malapit na. We continue to eat and drink. We continue to build. We continue to plant. We continue to do the things that we are supposed to do every day. But let us not forget that the first priority is our relationship with the Lord. Hallelujah! Sapagkat ang lahat ng bagay ay nasa panghahawak ng Panginoon. Kaya meron tayong kasabihan sa paglilingkod na ito. We plan as if the Lord is coming 1,000 years more, but we live like the Lord is coming today. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng plano natin, gagawin natin na parang ang Panginoon 1,000 taon pa bago dumating. Ngunit tayo ay mamumuhay na parang siya'y darating na ngayon. Alam ninyo, September 1, 1994, napakahalagang petsa niyan. Huwag ninyong kalilimutan yan. Sapagkat this will be brought back to your remembrance one of these days. Kayong lahat na hindi pa nakakaalam sa takbo ng Espiritu ng Diyos, kung saan pumupunta at kung saan na banda tayo sa finishing line, kailangan panghawakan na lang ninyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Magpatuloy kayong sumubaybay sa mga pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang mga bagay na ito ay malapit ng isakatuparan sa ating mga lahi, sa huling araw na ito. Nung ipinanalangin ng Panginoon ang kanyang mga apostoles sapagkat hindi sila marunong dumalangin, sabi nila, Panginoon, tulungan mo naman kaming dumalangin at turuan mo kami kung paanong dumalangin. Sabi niya, ganito kayong dumalangin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Lahat sumabay sa akin. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Now, gusto kong kunin yung mga sinabi ng Panginoon na ang iyong kalooban sa mundong ito matutupad, ganun din naman doon sa langit. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is being done in heaven. First of all, before we know what is God's will to be done on earth, let us first know what is God's will being done in heaven. When the Lord Jesus Christ ascended up into heaven after He was resurrected from the dead, in John chapter 14 verses 1 and 2, He gave a promise to His disciples. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if that place is already prepared, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Amen? Pinangako ng Panginoon yon na tayo ay gagawan niya ng bahay doon sa langit. Now, according to revelations that we have in the Spirit, those mansions in the third heavens that have been constructed are now about to be finished. Yan ba, pastor, ay literal na mga bahay? Literal na ginawa ng Panginoon. Yan ang syudad na ipinangako niya kay Abraham. Abraham, umalis ka sa Chaldees of Ur, pumunta ka at sumunod ka sa tinig ko, at ikaw ay bibigyan ko ng isang syudad na hindi ginawa ng kamay ng tao. Abraham died without seeing the promise being fulfilled in his days. Nevertheless, Abraham, because he was a faithful steward of God, Abraham became the friend of God, did not stagger in his faith. Although he did not see that fulfilled in his days, we thank God that if Abraham were alive today, he would have chosen to live in our generation. Why did I say that? Because our generation is the generation that will see the fulfillment of the promise made to Abraham in the last days. Many of you here that are present in this building tonight will not see death before you can see this happen before your very eyes. Pinangako niya yon.
Maganda ba ang kanyang itinayong siyudad doon sa pangatlong langit na kung saan tayo pupunta? Napakagara, mga kapatid. Sapagkat sinasabi yan sa description ng Revelation chapter 18, 19, 20, 21, and Revelations 22. Ano ang descriptions ng New Jerusalem na kanyang itinayo? Biro ninyo, the city is 4 square. Malapad na siyudad yan. It's about 1,400 miles square. You divide that sa kilometers, malalaman mo kung ilang kilometro square ang siyudad na yon. And then the city, the streets of the city are made with pure gold. Di na marble ang tatapakan natin doon. Gold na. Ginto ang daan ng siyudad na yon. Nakahanda na ba yan? Literal ba yan? That is a literal city made with God's own hands. Ginawa ng kamay ng Diyos. Yun ang kalooban niya doon na magiging bahay natin. Ano ba ang kalooban niya pagpasok mo doon? Na ikaw ay wala ng kamatayan. Diba mga kapatid? Ano pa ang kalooban niya? Na wala ka ng karamdaman, wala ka ng cancer, wala ka ng sakit. Gusto ng Diyos, ang kalooban niya ngayon na tinutupad sa langit ay siya ring magiging buhay mo na tutuparin sa sanlibutan ito. Ngunit bago matupad sa buhay mo yan, you cannot have that life that is the will of God if your relationship is not mended back to God. What was done when our first parents committed disobedience and sin, when they listened to the voice of the serpent, and the serpent said, did God say you will die if you eat of this fruit? The woman said, the Lord even told us not to touch them. She even went farther than the word of God. And the devil deceived her. Nilinlang siya ng demonyo sa pamamagitan ng ahas at sinabing, hindi kayo mamamatay. Kumain sila sapagkat nalinlang sila at nagkasala sila. And a disobedience to the commandment of God is a transgression. It is called sin. And sin is what separates people from God. I am preaching the gospel in the last days because I want sinners to know that they already have a reconciliation with God. When Jesus Christ came and atoned for our sins and was crucified on the cross, that was the atonement. That means you can come back to God right now and be forgiven of your sins if you will just know and if you will just confess that Jesus Christ is your personal Savior. Makakabalik ka na muli sa Diyos. Kaya, pagka binigay mo yung buhay mo, nagbago ka, tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Makakabalik ka sa iyong dating katayuan sa Diyos. Pagka nakabalik ka na, ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka na anak ng demonyo, sapagkat pinatawad na yung kasalanan. You are already candidate for that will of God to be done on earth. Kandidato ka na ng Diyos upang ang kanyang kalooban matupad na sa buhay mo dito sa lupa. Alam ba ninyo, pwedeng mamuhay dito na walang kabagabagan? Kalooban ba ng Diyos yan? Thy will be done in heaven as it is done. Thy will be done on earth as it is in heaven. Pwede kang mamuhay na hindi magpapalimos. Pwede kang mamuhay na walang sakit. Pwede kang mamuhay na may buhay na walang hanggan. Lumapit ka ngayon, kalooban ng Diyos na ikaw ay pagagalingin sa iyong karamdaman. Nandoon ang mga tao sa langit, walang karamdaman. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng pupunta sa langit, walang karamdaman. Gusto niya bago kayo pumasok sa langit, pagka kayo'y anak na ng Diyos, sakop na kayo sa kanyang kaharian, dito pa, gusto niya ang karamdaman ninyo ay wala na. Kaya lahat ng may pananampalataya, ngayong gabing ito, huwag kayong lumabas dito na hindi tatanggap ng kanyang mga pangako. Gusto niya pagka kayo ay sakop sa kanyang kaharian dito, kayo ay makakatanggap ng kanyang ipinangako. How do I know that I'm already in the kingdom of God on earth? The kingdom of God on earth is not a religion. It is not a denomination. Naghanap kayo
Pagkatapos akala ninyo, matatagpuan ninyo sa relihiyon. Pumasok kayo. Ngunit, nagdamdam ang puso ninyo sapagkat hindi nyo natagpuan si Jesus Christ doon. Or man-made organizations or denominations that promised you salvation. You went there. All you found was the foot of Jesus Christ. All you found was the hand of Jesus Christ. You did not find Him there. Ngunit matatagpuan mo lamang siya kung saan natutupad ang kanyang kalooban. Kaya dito mga kapatid at kaibigan, hindi po tayo gumagawa ng ibang batas. Ito ang batas ng hari dito. Ang ating bansang Pilipinas ay kaharian. It's called the Republic. It's owned by the people. At mayroon silang ini-elect na president. And we have a constitution that the president swears to protect. Yung constitution na yon ay yun ang kalooban ng lahat ng mga taong naroon. Sa kaharian ng Diyos, ang kalooban niya ay ang kanyang mga banal na salita. This is the constitution of God. This is the constitution of the king. If you are a member, you must have to make an oath or swear that you must have to obey the laws of the kingdom. And the laws of the kingdom are the words of God. Are you willing to obey the laws of the kingdom? Where Jesus Christ sits as King of kings and Lord of lords? I will give you an example of those laws. One of those laws from the king says, love your enemy. Ginagawa ba natin dito yan? He said, kung binato ka ng bato, gantihan mo ng tinapay. Ginagawa ba natin yan? Anong sinabi niya? Pray for them that despitefully use you and persecute you. Those are laws of the kingdom. Another law of the kingdom, love one another, so that the world may know you are my disciples. That's why I am adamant in my preaching when I say denominations and religions failed. They failed. Bakit? I've been around the Philippines about 10 times. I've been abroad so many times, preaching to many different kinds of people. Pero isa lang nakikita ko. Baka yung hindi magkatugmang relihiyon, kahit si Jesus Christ ang kanilang sinasamba, nagkita, nag-aaway sila. Nung sinasabi ng isa, hindi ka maliligtas. Kami lang. Anong sinasabi ng isa? Hindi. Kami ang maliligtas, kayo, impyerno kayo. Tinanong ko ang isa, sino ang Diyos mo? Si Jesus Christ. Ikaw, si Jesus Christ. Bakit nag-aaway? Obviously, they don't know the laws of the kingdom. Because if you obey the king, you must have to obey the laws of the king. Hallelujah! Kaya sa kaharian na tunay ng Diyos na kung saan ang kanyang kalooban ay ginaganap, walang pag-aaway. All are in perfect harmony because they love one another. Amen? Kaya dito, when you come in here, we will not be sizing you up what religion you belong. Hindi kita kabalahibo. Pwede kang pumasok pero angap ako sa iyo. The Lord does not look at us like that. When we go to heaven, hindi niya tayo titingnan, ano ka? Anong relihiyon mo? Anong denomination? Never. Hindi niya tayo titingnan ganyan. You must have to know this. Pagka ikaw ay pumasok sa karya ng Diyos, ang tinitingnan niya, ano ang kailangan mo? Kailangan mo ba ng kaligtasan? The Lord says, I am here. I am your Savior. Kailangan mo ba ng kapatawaran? The Lord says, I am here to forgive you. You've been lost in the world. The world out there is very, very cold. You don't find love out there.
But when you come into the kingdom of God, you will feel the warmth of His love embracing you. Hallelujah. Amen. May sakit ka, pilay ka. Sabi niya, ako ang pastor na pumanaog dito. Hahanapin ko ang mga tupa kong pinilay. Hahanapin ko ang mga tupa kong payat at may sakit. At sila'y aking patatabain at aking gagamutin sa lahat ng kanilang mga karamdaman. Did you come into the kingdom of God bruised and bleeding in spirit because the devil oppressed you for so long and you don't know what to do? You are living in a hopeless, dark world and you don't know what to do. You're confused. The Lord found you and He said, I will bind up your wounds. Anong ginawa ng Good Samaritan? Nung ang mga saserdote, nakita nila yung taong pinagnakawan, half dead, naghihingalo, sapagkat siya pinagnakawan. Anong ginawa ng saserdote na naghahawak ng Biblia? Umiwas siya. Anong ginawa ng Levites na naglilingkod sa templo? Umiwas siya. Iniwan niya ang tao. Ngunit yung Samaritan as a half Jew and a half Samaritan. He is neither a Jew and a Samaritan. He is half-half. He is not accepted among the Jews and he is not accepted among the Samaritans and the Gentiles. And he is accepted neither in those tribes, and he is hated in his generation. But this was the man that God made as an example. May Samaritan dumating doon. Tapos, nakita niya yung taong pinagnakawan. Anong ginawa niya? Bumaba siya. Kumuha siya ng kanyang oil, ng wine, at binuhusan niya ang sugat ng taong yon. Isinakay sa kanyang kabayo at dinala doon sa bahay na kung saan siya ay maaalagaan. That is the love of Jesus Christ for you. When you come into His kingdom, you will find the warmth of His love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. That is how God deals with His subjects in the kingdom. Pero isang pilosopo, sinabi niya sa akin, Pastor, kinanap ko naman yung sinabi ng Panginoon. Tinapunan niya ako ng bato, ginantihan ko siya ng tinapay. Pero bakit nagdemanda siya? Kasi yung tinapay na itinapon ko, nasa loob ng garapon. Sabi ko, Brad, huwag kang pilosopo. Ang ibig sabihin niyan, pagka ginawan ka ng masama, ang iganti mo mabuti. Mahalin mo ang kaaway mo. Kung siya'y naliligaw ng landas, turuan mo. Kung maaari, bigyan mo ng disiplina at mahalin mo siya. Kung mahal ninyo ang tao, ignorante siya sa traffic. Pagkatapos tumatawid siya, hindi niya alam ang green at red signs ng trafiko. Pagka green, dapat ang mga sasakyan ang siyang tumakbo. Siya ay tumatawid sapagkat hindi niya alam anong gagawin mo kung siya ay mahal mo. Hihilahin mo, kakalad ka rin mo. At tapos sisigaw ka, huwag diyan! Nang dahil sumigaw ka at nang dahil kinaladkad mo siya, hindi ibig sabihin hindi mo siya mahal. Siguro nagkasugat-sugat siya nung kinaladkad mo at nasaktan yung damdamin niya nung sinigawan mo, ngunit yun ay tanda ng pagmamahal mo. Sapagkat iniligtas mo siya sa tiyak na kapahamakan. Lahat ng batas ng Panginoon ay tinutupad sa loob ng kanyang kaharian at siya ang naghahari sa loob ng kahariang yan. Kaya sa kanyang kaharian, hindi niya tinitingnan kung tayo ay mayaman, kung tayo ay dukha. Hindi niya tinitingnan kung tayo ay may pinag-aralan o wala. Hindi niya tinitingnan ang degree ng buhay natin. Ang tinitingnan niya ay ang pangangailangan mo. Unang-una sa kaligtasan. Unang-una sa pisikal na pangangatawan mo. At pagkatapos sa iyong espiritu. At kung may problema ka, God is there to answer you. He said, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Mabait na hari si Jesus Christ. Manumbalik loob tayo sa Kanya. Kayong lahat ng mga covenant partners ko, dito sa Visayas, we are praying that our covenant partnership in the Visayas would grow to us 1 million in number.
1 million in Mindanao, 1 million in the Visayas, and 1 million in Luzon. Pagkatapos silang lahat ay nasasakop sa kanyang kaharian, and we pledge to obey the laws of the kingdom which are written here. We will not make our own laws. We will not be making our own laws, because the laws of the kingdom have already been written. They are sealed by the blood of the King. When He died on that cruel cross, because of our sins, trespasses, and iniquities, the Bible says He was bruised for our transgressions. We rejected Him and nobody loved Him. He was despised of men, and He gave His back to His tormentors because of you and my sins. Your sins and my sins. Tapos sinelyuhan niya ng kanyang dugo. Kaya yan ay makapangyarihan sapagkat salita ng hari. Sinabi niya, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita o ang aking mga batas ay hindi lilipas. Sakop ba kayo sa kanyang kaharian? Ang hindi pa nasasakop sa kanyang kaharian, sumulat kayo sa akin sa address na naka-flash sa harap ng inyong screen at bibigyan ko kayo. I will give you a complete package of information about on how to become a covenant member of the kingdom of Jesus Christ. This is not the kingdom of Saudi Arabia where King Fahd is the king. This is the kingdom of Jesus Christ where Jesus Christ is the king. Hallelujah. Ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang pinaghahariang mga bayan dito sa lupa? Na matupad ang kanyang kalooban dito tulad ng ito'y natutupad sa langit. Anong kalooban niya sa iyo ngayon? Wala kang karamdaman. Wala kang utang. Kayong hindi pa pinagmilagrohan ng mga utang ninyo. In fact, nung ako'y nangaral nito, nagkautang kayo ng mas lalo pang malaki. Kinakantyawan kayo ng demonyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat member na kayo ng kaharian. Punong-puno ng milagro ang kaharian ng Diyos. Hallelujah! 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 May nakapagsabi sa akin, sa Kingdom of Saudi Arabia, where King Fahd is the king, hindi raw nagbabayad ng buhis ang tao doon. Pagka nanganak ka raw doon, ikaw ang binibigyan ng buhis dahil mayaman sila. Alam niyo yung ama natin? Mayaman sa lahat ng hari. Mas mayaman pa yan kay Bolkiah ng Brunei. Mas mayaman pa yan sa pinakamayamang Hapon sa Japan. Mas mayaman pa yan kay King Fahd ng Saudi Arabia. Our Father is the richest because He made everything. The Bible says that my God, my Father, and your Father, we are members of His kingdom. The Bible says that He owns all the silver and the gold. The Bible says that He owns all the cattle on 1,000 hills. He owns everything. David even said, when he recognized God as his Father, David even said, when I am hungry, I will not tell you, because the world and the fullness thereof is mine. Siguruhin mo lang na anak ka ng Diyos, born again ka, nagpasakop ka sa kanyang kaharian, kinilala mong si Jesus Christ ang hari ng mga hari, at Panginoon ng Panginoon, nangako ka na ang kanyang mga batas ay magpapasakop ka. Tulad ng tayo, citizen ng Pilipinas, nagpapasakop tayo sa batas ng Pilipinas upang tayo ay hindi pumunta sa kalaboso. Ganon din ang gawin natin. Kung hindi pa kayo mapagmahal, magmahal na kayo ngayon sapagkat yan ang rule sa kaharian. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang Diyos. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon, forgive others what trespass against you. Because if you will not, the Lord will not forgive you too. That is one rule of the kingdom. Sino sa inyo pumasok dito na may galit sa puso? You have bitterness and hatred in your heart. Bitterness is like an adder. It's like a snake that is ready to be catapulted into the fatal position of killing anybody that goes against its path. Ganun ang galit, bitterness, and envy.
Kung mayroong pumasok dito at sabi niyo, sakop kayo ng kaharian ng Diyos, huwag kayong lumabas dito na hindi magpatawad sa puso ninyo. Panginoon, pinapatawad ko na po ang aking naging kalaban. Kung may naglalait sa inyo, anong gagawin ninyo? Idalangin ninyo siya. You know what we are doing to those that persecute us? I am receiving hundreds of thousands of letters every month. And they are all splendid, fantastic. Sapagkat lahat ay natouch sa mga salita ng Diyos at nag-promise, Lord, I will become a covenant partner and member of your kingdom, and I will proclaim together with Pastor Apollo Kibuloy that you are the King of Kings and the Lord of Lords. 99% of those letters, 99.9% of those letters are really like that. Pero kung minsan merong naliligaw na mga sulat papunta sa akin. Tulad ng isang araw, may binabasa ko. Naku, ang galit niya. Sabi niya, ako'y nananalangin na bumagsak ang programa mo. Anong ginagawa ko? Nagagalit ba ako? Sabi ko, Panginoon, liwanagin mo po ang isip ng taong ito. Pagpalain mo po siya sapagkat siya nabubulagan, pagpalain mo at liwanagin ang kanyang pag-iisip. Ano ba ang batas ng kaharian ng Diyos? Nakasulat dyan, mga kapatid. Lahat. Susundin ba natin ang batas ng ating Panginoon? Ngayon kayo sumusunod, matapat kayo, loyal kayo sa kanyang batas, member kayo ng kanyang kaharian. Meron ng kaharian si Jesus Christ dito, kaya ang kanyang kalooban na ginaganap sa langit, gaganapin naman din niya dito sa lahat ng kanyang mga sinasakupan. Kaya sinabi ko sa inyo noon, hindi ako papayag na kayo ay mananatili dito na nangako na magiging isang citizen ng community ng Panginoon na kanyang kaharian. Hindi ako papayag na kayo ay magpapatuloy na walang pagpapayag. Sapagkat pangako niya yan. Sabi niya, pagpapalain ko ang lahat ng mga anak ko, anuman ang kanilang hihilingin, ito ay aking ibibigay. Ano bang sinabi niya, mga kapatid? Ano bang sinabi niya? Sabi niya, huwag kayong magalinlangan sa mga puso ninyo. Maliit na kawan, sapagkat sa inyo ibinigay ang kaharian ng Diyos. Huwag kayong magalinlangan. Paniwalaan ninyong sinasabi niya, sapagkat kahit wala siya rito, talagang siya naririto. Do you know the Lord Jesus Christ is here right now? Our Father is here right now. How did I come to know that He is here right now? Because He said, 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. Do you believe that? I believe that without doubt in my heart. One rule of the kingdom is that you have faith in His word. Why do you have to have faith in His word? Because our Father in heaven is not a liar. Hindi siya sinungaling na kung sinabi niya, hindi niya tutuparin. Ang lahat ng sinabi niya, tutuparin niya. Pag sinabi niya, ako'y nasa kaligitnaan ninyo, nandoon siya. Nang siya bumangon mula sa mga batay, ang mga apostoles ay natuwa. Nag-usap-usap sila at pagkatapos nagpasalamat sapagkat ang kanilang Panginoon ay buhay nga. Bumangon sa mga batay. Ngunit may isang apostol doon, ang pangalan ay si Mr. Apostol Tomas. Hindi siya naniniwala. Sinabi ng mga apostoles, Tomas, ang Panginoon nga ay bumangon! Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala kung hindi ko malalagay ang daliri ko sa butas ng kanyang kamay dito sa kanyang palad at dito sa kanyang tagiliran at dito sa kanyang paa. Hindi ako maniniwala. One day they were in the upper room. All windows and doors were closed. Suddenly, all of a sudden, nag-materialize si Jesus Christ. Hindi duman ang pintuan, hindi duman ang bintana, karakaraka, nasa kalagitnaan nila, mulang paa. Nagmamaterialize siya, nasa kalagitnaan nga pala siya. Nung siya ay nandoon at nakikita na ng kanilang mga personal na mata, ayon sa John 20:24, ano ang ginawa ng Panginoon? Hinanap niya ang may alinlangan sa kanyang puso. Tomas, saan ka na? Kita niya si Tomas. Sabi niya, Tomas,
Halika. Yung daliri mo, ipasok mo dito, at dito, at dito. Kung kayo si Tomas, anong gagawin ninyo? Sasabihin mo sana, Panginoon, hindi na po. Sapat na ang nakita ko. Pero tingnan niyo si Tomas. True and true. Talagang siya. Dapat ngang dawaging doubting Thomas. Sapagat lumapit pa rin. Pinasok ang kanyang kamay sa butas ng kamay ng Panginoon. Dito sa tagiliran. Pagkatapos sumigaw, My Lord and my God. Doon pa siya naniwala. Binigyan siya ng lesson ng ating Panginoon at sinabi, Tomas, naniniwala ka sapagkat nakita ng iyong mga mata at nahawakan ng iyong kamay. Pero Tomas, sasabihin ko sa iyo, mas mapalad ang hindi nakakita, ngunit naniniwala o nananampalataya. Hallelujah! Kapatid at kaibigan, na overtime na ako sa pagsasalita rito. I get so excited when I talk about the kingdom of God. But I am telling you, the will of God in heaven is going to be done on the will of God on earth because His kingdom is already set up. Magiging irrelevant na ngayon yung religion and denomination. At ang lalago at lalaki ay ang kaharian ni Jesus Christ. Na mula sa bundok, isang maliit na bato na umagos papunta dito at bumangga sa lahat ng uri ng mukha ng pagkakaalipin. At lalaki ang kaharian yan at pupuno sa buong mundo na kung saan lahat ng magpapasakop, uunahan ang kaligtasan nila sa kaluluwa, physical na pangangailangan, pagagalingin ng lahat ng kanilang karamdaman at ang kanilang financial na milagro araw-araw ay bibigay sapagkat mayaman ang haring yan na siyang sumasakop sa atin. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. He created everything, seen and not seen, invisible and visible, and He has created everything. And He is your Father. And He is my Father. Kayong hindi pa sumama sa akin sa proclamation na yan, kung naaabot ko kayong lahat sa telecast na ito at hindi pa kayo sumama sa proclamation at hindi pa kayo kasama na member sa kanyang kaharian, hindi pa nangako at hindi pa kumilala sa kanya, kumilala na kayo sapagkat babaguhin ng Diyos ang buhay ninyo. Gagawin kayong member ng kanyang kaharian, aalisin ang lahat ng damit ng inyong karukhan at ang lahat ng inyong problema ay magkakaroon ng solusyon at ang inyong buhay ay magkakaroon ng panibagong buhay na marangya at masagana at ang inyong karamdaman lahat ay pagagalingin. Walang problemang ilalapit natin sa kanya na hindi niya tutugunin. Hawakan mo ang television set mo at ako'y mananalangin para sa iyo. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. September 1, 1994, this is the beginning of the setting up of the kingdom of God in the Philippines, particularly in Davao City, and it will grow and spread all over the world. Jesus Christ is the King. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. You proclaim that with me. Sabihin mo, I proclaim with Pastor Kiboloy that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords in the Philippines and in the whole world. I am a member of the kingdom because I will follow and obey the laws of the kingdom. I am entitled to all the rights and the privileges of the kingdom set up on earth as His will is being done in heaven. So it will be done on His kingdom on earth. Jesus Christ, the name above every name, is the King of Kings and the Lord of Lords in the Philippines and in the whole world. Lahat ng kasaganaan at pagpapala ay pasasa iyo sa pangalan ng Panginoon ni Jesus. Amen. So ikaw'y pinagpala sa programang ito, isa sa mga address na kasulat sa iyong screen. Better still, tawagan mo ako, tawagan mo ang telephone na nandiyan at naririyan kami upang sumabay sa mga pagpapala na nasa iyo at makikiramay sa lahat ng iyong mga dalangin na ito'y papasok sa kanyang kaharian. Particularly, kailangan ngayon gumawa ka ng isang hakbang upang maging member ng kaharian ito. Ipadala mo ang sulat mo at sabihin mo, I proclaim with you and I agree with you that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords in the Philippines and the whole world, and you become a covenant member of the kingdom
with all the rights and privileges that are going to be yours in the name of the Lord. Amen. Palakpakan natin ang buhay ni Diyos. Hallelujah.